Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa bago nating kwentong katatakutan? Sa tahimik na bayan ng Valencia, namumuhay si Mateo kasama ang kanyang dalawang anak, si Orlando, isang 17 anyos na atleta, at si Oliver, isang 14 na anyos na tahimik at misteryosong binatilyo. Bagamat nagdadalamhati pa rin sa pagkawala ng kanilang ina, ginagawa ni Mateo ang lahat upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang pamilya habang patuloy siyang nagtatrabaho bilang isang arkitekto sa kanilang bayan. Si Oliver ay palaging binubuli sa paaralan dahil sa kanyang pagiging mahiyain at matamlay. Isang hapon, habang naglalakad pauwi, nadaanan niya ang kakahuyan kung saan biglang lumitaw ang isang malaking maitim na aso na tila nagmamasid sa kanya. Bago pa siya makatakbo, sinunggaban siya ng nilalang at kinagat sa lig. Habang nag-agaw dilim ang kanyang paningin, nakita niya ang malalalim nitong pulang mata at doon niya naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang maitim na asong iyon ay hindi basta hayop, kundi isang pinuno ng mga itim na lobo, mga halimaw na pinaniniwalaang matagal nang nawala sa kasaysayan ng kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng pagkawala nila sa mata ng tao, patuloy silang nagmamatyag, naghahanap ng tagapagmana na magpapatuloy ng kanilang lahi. At si Oliver, matagal na palang itinalaga sa kapalarang ito. Sa kanyang unti-unting pagbabago, mapapansin ng kanyang ama at kuya na may kakaiba na sa kanya. Ang kanyang balat ay nagiging maputla, ang kanyang paningin ay lumalalim, at ang kanyang pandama ay lalong tumatalas. Sa pagsasaliksik ni Mateo, matutuklasan niyang may madilim na lihim na bumabalot sa kanyang yumaong asawa. Isang lihim na mag-ugnay sa kanila sa mundo ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Ngunit matatanggap ba ng pamilya ni Oliver ang kanyang bagong katauhan? O mas pipiliin nilang lumaban sa sumpang nagbabadya sa kanilang buhay? Habang lumalapit ang 15 kaarawan ni Oliver, magsisimula ang isang laban kung saan kailangang pumili ni Oliver. Susunod ba siya sa kanyang tadhana bilang pinuno ng mga itim na lobo o lalaban siya upang manatiling tao? Sa isang bayan na punong-puno ng lihim, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling mabubuhay ang alamat ng itim na lobo. Simula. Ang tahimik na bayan ng Valencia. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Valencia, nakatira ang pamilya ni Mateo. Isang arkitekto si Mateo, isang ulirang ama na mag-isang bumubuhay sa kanyang dalawang anak matapos pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas. Si Orlando, ang panganay niyang anak, ay isang sikat na manlalaro ng basketball sa kanilang paaralan, habang ang bunsong si Oliver ay isang tahimik, mahiyain, at mapanlikhang binatilyo na madalas mag-isa. Laging nagpapaiwan si Orlando pagkatapos ng klase dahil sa kanyang training sa basketball. Kaya naman madalas na naunang umuwi si Oliver. Walang siyang matalik na kaibigan at kung minsan ay binubuli siya ng kanyang mga kamag-aral dahil sa kanyang pagiging tahimik at kakaibang presensya. Tila ba may bumabalot na lamig sa kanyang paligid na naglalayo sa kanya sa ibang tao. Isang hapon, naglalakad si Oliver pauwi. Pinili niyang dumaan sa kakahuyan upang mapabilis ang kanyang biyahe. Tahimik ang paligid, tanging langit-ngit ng mga dahon at huni ng mga kuliglig ang naririnig niya. Ngunit habang palalim siya sa kakahuyan, unti-unting lumamig ang paligid. May kakaibang kilabot siyang naramdaman. Napahinto siya nang marinig ang mahina, ngunit mabangis na ungol mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang dambuhalang aso, kulay itim, matigas ang pangangatawan, at may pulang matang kumikislap sa ilalim ng dapit hapon. Bago pa siya makatakbo, bigla itong lumundag at sinunggaban siya. "Ah!" Sigaw ni Oliver habang pilit niyang tinutulak ang mabigat na nilalang palayo sa kanya. Ngunit huli na, narinig niya ang pagbawon ng matatalim nitong pangil sa kanyang lig. Maya-maya, biglang nagbago ang kanyang paningin. Lahat ng bagay sa paligid niya ay naging mas malinaw, mas maliwanag, kahit ang pinakamaliit na galaw ng mga dahon ay para bang dahan-dahan niyang nakikita. Ramdam niya ang mainit na dugo na dumadaloy mula sa sugat sa kanyang lig. Ngunit imbes na sakit, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang katawan. Pagtingin niyang muli sa halimaw, hindi na ito basta isang hayop, isa itong nilalang na tila nagmula sa kadiliman. "Matagal kitang hinintay, Oliver." Narinig niya ang isang malalim at nakagigimbal na boses sa kanyang isip, bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Oliver sa kanyang silid, nakabalot ng kumot at may gasa sa kanyang lig. Nakaupo sa tabi niya si Mateo, halatang balisa at gising pa rin kahit malalim na ang gabi. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Tanong nito, bakas ang pag-alala sa kanyang mukha. Napahawak si Oliver sa kanyang lig, pero wala siyang naramdamang sugat. Napakunot ang noo niya. Hindi ba't kagabi lang, kinagat siya ng malaking hayop?
Napatingin siya sa kanyang ama, saka unti-unting naalala ang matatalim na matang nakatitig sa kanya sa kadiliman. At sa hindi may paliwanag na dahilan, alam niyang may nagbago sa kanya. At ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, nagising si Oliver na mas magaan ang pakiramdam kaysa dati. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay mas matalas ang kanyang pandama. Parang kaya niyang marinig ang paggalaw ng mga dahon sa labas, ang paghuni ng mga ibon, at maging ang marahang yabag ng kanyang ama sa kusina. Nag-inat siya at napansin ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Para bang ang dating panghihina at pagod na madalas niyang maramdaman ay nawala. Bumangon siya at lumabas ng kwarto, ngunit agad siyang natigilan nang mapansin siyang nakatingin sa kanya, si Mateo, at Orlando habang kumakain sa hapagkainan. "Oy, gising ka na pala," bati ni Orlando. "Okay ka lang ba? Ang taas ng lagnat mo kagabi." Napakamot ng ulo si Oliver. Lagnat? Wala siyang natatandaang nilagnat siya, pero maaring iyon ang dahilan kung bakit hindi niya malala ng buo ang nangyari sa kakahuyan. Okay lang ako," sagot niya. "Siguro napagod lang ako kahapon." Napansin niyang may kakaibang tingin ang kanyang ama sa kanya. Para bang may gusto itong itanong ngunit pinili na lang na manahimik. "Kung may masama kang pakiramdam, sabihin mo sa akin, ha?" paalala ni Mateo. Tumango lamang si Oliver at agad na tinapos ang pagkain niya. Habang papasok sa eskwelahan, naramdaman niyang parang may nagbago sa paligid niya. Mas maingay ang bawat tunog, mas matingkad ang bawat kulay, at kahit ang mga tao ay parang mas madali niyang naamoy. Napahawak siya sa kanyang sentido. "Ano to?" bulong niya sa sarili. Sa paaralan, hindi pa rin siya tinantanan ng kanyang mga bully. Si Marco at ang dalawa nitong alipors ay nag-abang sa kanya sa may pasilyo. "Oh, akala ko ba may sakit ka? Parang ang lakas-lakas mo sabi ni Marco na may halong pang-insulto. Hindi sumagot si Oliver at dumiretso lang sa kanyang locker. Ngunit nang hawakan siya ni Marco sa balikat, biglang bumangon ang isang kakaibang pakiramdam mula sa kanyang kalooban, isang matinding galit na hindi niya maintindihan. Parang gusto niyang sugurin si Marco, lapay nito. Napapikit siya at huminga ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. "Ano, torp ka pa rin?" asar ni Marco. Tinapik niya ang pisngi ni Oliver, ngunit bago niya muling magawa ito, isang bagay ang hindi inaasahan ng lahat. Mabilis na sinunggaban ni Oliver ang kamay ni Marco at pinilipit ito pabalik. "Aray! Bitawan mo," sigaw ni Marco habang halos mapaluhod sa sakit. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang lakas, pero sa isang iglap, kaya niyang pabagsakin ang kinatatakutang bully ng paaralan. Nakatingin ang ibang estudyante sa kanila, gulat na gulat sa nangyari. Nagulat rin si Oliver sa sarili. Agad niyang binitawan si Marco at umatras. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Parang may kakaiba sa kanya, hindi lang lakas, kundi isang bagay na mas malalim pa. Pagkauwi niya, hindi niya mapakali. Gulong-gulo ang kanyang isip sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang kakaibang lakas na lumitaw sa kanya kanina. Nagsimula siyang makaramdam ng init sa kanyang katawan. Parang may kung anong sumisigaw mula sa loob niya, isang tinig na hindi niya maintindihan. Nang sumapit ang hating gabi, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Sa dilim ng gabi, may nakita siyang isang anino, isang malaking nilalang na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Ang mga mata nito ay pula, tulad ng hayop na umatake sa kanya sa kakahuyan. "Oliver," bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Napalunok siya. Sino ito? At paano nito alam ang kanyang pangalan? Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, tila hinihila ng hindi may paliwanag na puwersa. Habang papalapit siya sa nilalang, mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. "Malapit na ang iyong pagbabagong anyo," sabi ng nilalang. "Hindi mo ito matatakasan." Biglang nagdilim ang paningin ni Oliver, at isang malakas na sakit ang sumabog sa kanyang katawan. Nagsisimula na ang kanyang pagsilang bilang isang itim na lobo. Napahawak si Oliver sa kanyang dibdib. Parang may nag-apoy sa loob ng kanyang katawan, at bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding sakit. Napaluhod siya sa malamig na damuhan, pilit na pinipigilan ang matinding hapdi na bumabalot sa kanyang laman. Ang nilalang na nasa harapan niya ay nanatiling nakatingin, hindi gumagalaw. "Anong nangyayari sa akin?" halos paos niyang tanong. "Ang dugo ng itim na lobo ay bumabangon na sa iyong ugat," sagot ng nilalang. "Hindi mo ito matatakasan, Oliver. Ikaw ang itinakdang tagapagmana ng ating lahi." Napapikit siya nang muling sumakit ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may gustong lumabas mula sa kanyang laman, mga matutulis na kuko, pangil na matalim, balat na unti-unting nagbabago.
Hindi. Ayoko, sigaw niya habang pilit na nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Ngunit biglang may dumaan sa kanyang isipan, isang larawan ng isang babae, may mahaba at maitim na buhok, may malambing ngunit mapanuring mga mata. Nanay, bulong niya. Parang may pumitik sa kanyang diwa. Hindi ito ang unang bises na naramdaman niya ang ganitong pakiramdam. Noong bata pa siya, may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kakaibang lakas, ngunit palagi siyang pinapatahan ng kanyang ina. Palaging sinasabi nitong, huwag matakot. Ngayon lang niya naisip, alam kaya ng kanyang ina ang tungkol sa sumpang ito. Dahan-dahan siyang bumangon, kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang nilalang sa harapan niya. Sino ka? Ngumisi ang itim na lobo, at sa isang iglap, nagbago ang anyo nito, mula sa isang dambuhalang nilalang. Naging isang matangkad na lalaki ito na may maputing buhok at pulang matang kumikislap sa dilim. Ako si Lothar, ang huling pinuno ng itim na lobo, sagot nito. At ikaw, Oliver, ikaw ang susunod sa aking yapak. Kinabukasan, nagising si Oliver na may bigat sa katawan. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang nangyari, kagabi o isang nakakatakot na katotohanan. Pero nang mapansin niyang wala na ang kanyang damit pang itaas at puno ng mga gasgas ang kanyang balat, alam niyang hindi yon panaginip. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Habang pababa siya sa hapagkainan, napansin niyang tahimik ang kanyang ama, nakatitig lamang sa tasa ng kape. Si Orlando naman ay abala sa pagkain, tila walang pakialam sa mundo. Pa, hindi niya alam kung paano sisimulan, pero kailangan niyang itanong. May alam ka ba tungkol sa itim na lobo? Biglang natigil si Matthew. Dahan-dahang tinaas nito ang tingin kay Oliver, kita sa mga mata nito ang pagkagulat. Saka ito tumayo, inilapag ang tasa, at marahang lumapit sa kanya. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Tanong ng kanyang ama, mababa ang tinig. Hindi siya agad nakasagot. Alam niyang kapag sinabi niyang may nakilala siyang isang nilalang sa labas ng bahay, hindi siya paniniwalaan ng kanyang kuya. Kaya tumingin na lang siya ng diretso sa kanyang ama. Pa, anong nangyayari sa akin? May halong pakiusap sa kanyang boses. Ano ang hindi niyo sinasabi sa akin? Huminga ng malalim si Matthew at umupo. Napatingin siya kay Orlando, saka bumalik ang tingin kay Oliver. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, sagot ni Matthew. Pero hindi pa dapat ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang ina mo, napahinto ito sandali, kita sa mukha ang lungkot. Hindi siya ordinaryong tao. Nanlaki ang mata ni Oliver. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Matthew, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Napalingon silang tatlo. Tumayo si Orlando at mabilis na tumakbo papunta sa bintana. Pa, may mga tao sa labas. Hindi mga tao. Mula sa bintana, nakita ni Oliver ang 5 anino na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Mga matataas na nilalang na may matatalas na mata. Kahit malayo, alam niyang hindi sila normal. At sa isang iglap, sumulpot ang isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Oras na para ipakita mo kung sino ka talaga, Oliver. Napatingin siya sa kanyang ama, na tila alam na ang susunod na mangyayari. Ito na ang simula ng kanilang laban. Mabilis na bumalik si Orlando mula sa bintana, kita sa mukha niya ang pagkalito at pag-alala. Pa, sino yung mga nasa labas? Tanong niya, pero hindi sumagot si Matthew. Sa halip, lumapit ito kay Oliver at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Oliver, anuman ang mangyari, huwag kang matakot, mading sabi ng kanyang ama. Bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama, biglang yumanig ang pinto. Bang! Bang! Halos mabuwal ang buong bahay sa lakas ng pagyanig. Ramdam ni Oliver ang panginginig ng sahig, hindi ito normal. Para bang may mga halimaw sa labas na nais pumasok. Nagkatinginan silang tatlo. Tumakbo kayo sa likod, utos ni Matthew. Ano? Naguguluhang tanong ni Orlando. Pa, anong nangyayari? Ngunit bago pa sila makagalaw, lumipad ang pinto palabas, warat at nagkapira-piraso. Kasabay ng alikabok ay ang pagpasok ng 5 anino, matatangkad, matitikas, at may pulang matang kumikislap sa dilim. Napalunok si Oliver. Narinig niya ang malamig na tinig ng isa sa kanila. Natagpuan na namin kayo. Sa isang iglap, tumalon si Matthew at hinatak ang isang malaking kutsilyo mula sa ilalim ng mesa. Mabilis ang kilos niya, parang sanay na sanay siyang lumaban. Huwag niyong gagalawin ang mga anak ko, sigaw ni Matthew bago niya sinugod ang isa sa mga nilalang. Nakita ni Oliver kung paano kumilos ang kanyang ama, mabilis, matalas ang bawat galaw. Hindi ito ang kilos ng isang ordinaryong tao. Biglang sumulpot sa likod ni Matthew ang isa pang nilalang, ngunit bago pa ito makagalaw, lumipad si Oliver nang hindi sinasadya at napasugod dito.
Sa bilis ng kanyang kilos, nagawa niyang iwasan ang mabibilis na mga kamay ng nilalang. Aanong? Nagulat siya sa sarili niyang bilis, hindi niya namalayang kaya niyang kumilos ng ganoon. Pero wala siyang oras para magtaka. Ang isa sa mga nilalang ay bumaling sa kanya, bumaba ang katawan nito na parang isang hayop na handang umatake. Sa isang kisap mata, lumundag ito. Narinig ni Oliver ang tinig sa kanyang isipan. Laban, Oliver. Ito ang kapalaran mo. At bago pa siya tamaan, isang hindi may paliwanag na lakas ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay parang may gumising sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulog. Napakapit siya sa kanyang ulo habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Tapos, naramdaman niya ito, ang kanyang balat ay nagsisimulang magbago, ang kanyang katawan ay unti-unting nag-iiba. Ano to? Isang sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan, isang malalim, mabagsik na alulong na hindi pangkaraniwang tao. Nakita niyang natigilan ang mga kalaban. Sa kanya naramdaman ang matinding pagsabog ng enerhiya mula sa loob niya. At sa isang iglap, hindi na siya si Oliver na mahina at tahimik. Siya ay isang itim na lobo. Napaatras ang mga nilalang, tila nag-alinlangan kung itutuloy pa nila ang laban. Imposible, bulong ng isa sa kanila. Nagising na siya. Hinawakan ni Orlando ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ang kanyang kapatid, ang tahimik at mahiyain niyang kapatid, ay hindi na mukhang tao. Ang balat nito ay nagsimulang magbago, ang mga mata ay nag-apoy sa pulang liwanag, at ang kanyang katawan ay lumakas ng higit sa inaasahan. Anong nangyayari? Nanginginig na tanong ni Orlando. Si Mateo, sa halip na magulat, ay tila handa na sa ganitong pangyayari. Huminga siya ng malalim, saka lumingon kay Orlando. Anak, may dapat kayong malaman tungkol sa inyong ina. Napatingin si Oliver sa kanyang ama, nanginginig pa rin mula sa kanyang bagong anyo. Ang iyong ina, hindi siya isang ordinaryong tao. Nanlamig si Oliver. Isa siyang lahing mula sa itim na lobo. Bago pa siya makapagtanong, biglang lumundag ang isang nilalang patungo kay Oliver. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malakas na kamay ang lumipad at tinamaan ito sa dibdib. Si Oliver. Sa kanyang bagong anyo, nagawa niyang isang iglap na itumba ang kalaban. Oliver, sigaw ni Orlando. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang kuya, ngunit hindi na siya mukhang siya. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay abo-itim na marka, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang mga kuko ay matatalas at handa sa pag-atake. Kasabay nito, muling nagsalita si Luther sa kanyang isipan. Ito ang iyong tunay na anyo, Oliver. Ikaw ang susunod na pinuno ng itim na lobo. Nagulat si Oliver sa narinig. Pinuno? Ikaw ang nakatakdang maging tagapagmana ng lahi natin, patuloy ni Luther. Ngunit hindi ka nila hahayaan. Hahabulin ka nila. Wawasakin nila ang pamilya mo. Napatingin si Oliver sa kanyang ama at kay Orlando. Sa loob-loob niya, alam niyang tama si Luther. Hindi na ito matatapos dito. Ito ang simula ng isang mas malaking digmaan. At siya ang nasa sentro nito. Napako ang tingin ni Oliver sa kanyang pamilya habang patuloy na lumalalim ang kanyang paghinga. Nararamdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito ang matinding takot, hindi dahil sa mga nilalang na sumalakay sa kanila, kundi sa sarili niyang anyo. Ano ang ginawa mo sa akin? Bulalas niya, ngunit hindi niya naintindihan kung paano niya iyon nasabi. Parang nag-iba ang kanyang tinig, mas mababa, mas matalim. Oliver, anak, makinig ka sa akin, maring sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alam kong naguguluhan ka, pero hindi ito ang tamang oras para magtanong. Kailangan nating umalis dito. Bago pa sila makagalaw, isang malakas na dagundong ang pumailan lang sa hangin. Isang nakapanghihilakbot na alulong ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa isang iglap, naglakad papasok ang isang bagong figura mula sa dilim. Isang matangkad at malapad na lalaking may mga pila sa mukha, may pulang matang tulad ng kay Luther. Mateo, malamig ang kanyang tinig. Napamura si Mateo bago mahigpit na hinawakan ang braso ni Orlando. Tumakbo na tayo. Pero huli na. Sa isang iglap, napaligiran na sila ng mga anino. Bitawan niyo ang anak ko, maring sabi ni Mateo. Ngumisi ang lalaking may pilat. Matagal na kaming naghahanap sa kanya, Mateo. Hindi mo siya maaring itago habang buhay. Napalunok si Oliver. Sino sila? Huminga ng malalim si Mateo. Sila ang pulang anino, ang mga tagasunod ng dating pinuno ng itim na lobo. Matagal na nilang gustong bawiin ang kapangyarihan ng ating lahi. Nagkibit balikat ang lalaking may pilat. Nawala ang ating lahi sa kasaysayan, pero ngayon na bumangon ka, Oliver, may pag-asa tayong may balik ito. Sumama ka sa amin.
Hindi, sigaw ni Oliver. Sa isang iglap, lumundag sa ere ang isang nilalang, papunta kay Orlando. Hindi na nag-isip si Oliver. Mabilis ang kanyang kilos, isang matalim na kidlat ang lumitaw sa kanyang isip. At bago pa makalapit ang kalaban kay Orlando, lumundag siya at sinalubong ito. Nagkaroon ng maikling sagupaan, ngunit sa isang iglap, bumagsak ang kalaban sa lupa, duguan at hindi na gumagalaw. Nagulat si Orlando, pati na rin si Matthew. Pero ang mas ikinagulat ni Oliver ay hindi niya alam kung paano niya yon nagawa. Napatingin ang lalaking may pilas sa kanya at tila natuwa ito. Nakakamangha, mas malakas ka kaysa inaasahan namin. Pero hindi na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Takbo, sigaw ni Matthew, at walang pag-alinlangan, tumakbo sila palayo sa bahay. Madilim ang kakahuyan na kanilang tinakbuhan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Oliver ang kakaibang lakas na tumutulak sa kanya upang bumilis, upang maging mas mabilis kaysa sa karaniwang tao. Pa, anong nangyayari sa akin? Hingal niyang tanong habang tumatakbo. Hindi mo pa kaya intindihin ngayon, Oliver, sagot ni Matthew. Pero may kailangan kang malaman tungkol sa iyong ina. Napatingin si Oliver sa kanyang ama. Ano? Huminto si Matthew at lumingon sa kanila. Itigil natin muna ito saglit. Nagtago sila sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Hingal na hingal si Orlando. Pa, seryoso, ano to? Ano ang hindi niyo sinasabi sa amin? Tumitig si Matthew sa kanila. Matagal itong nanahimik bago ito muling nagsalita. Ang ina mo, Oliver, hindi siya ordinaryong itim na lobo. Kumunot ang noo ni Oliver. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Matthew. Siya ang tunay na pinili upang maging susunod na pinuno ng ating lahi, pero tumakas siya. Pinili niya akong mahalin at bumuo ng pamilya kasama ko kaysa sundin ang kanyang kapalaran. Nagpantig ang tainga ni Oliver. Ibig sabihin, alam mo ang tungkol dito. Alam mo na may lahi ako ng lobo. Tumango si Matthew. Gusto ko sanang itago ito sa iyo, anak. Gusto kong lumaki kang normal, pero hindi ko inaasahan na babalik sila upang kunin ka. Natigilan si Oliver. Naisip niya ang kanyang ina. Kung buhay pa kaya siya, ano kaya ang gagawin niya? Tatanggapin kaya niya ang kapalaran niya bilang isang lobo? Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong pa. Isang nakapanindig balahibong alulong ang narinig nila sa malayo. Papunta na ang pulang anino. Kailangan nating gumalaw, sabi ni Matthew. Alam kong marami kang tanong, Oliver, pero ngayon, kailangan nating mabuhay. Napatingin si Oliver kay Orlando, na mukhang gulong-gulo pa rin sa mga nangyayari. Wala silang pagpipilian. Ito lang ang simula ng isang laban na hindi na nila matatakasan. At sa pagkakataong ito, alam na ni Oliver, hindi na siya kailanman magiging isang normal na tao. Siya ang itim na lobo. Mabilis silang tumakbo palayo sa kakahuyan, ngunit nararamdaman ni Oliver ang malamig na presensya na sumusunod sa kanila. Ang pulang anino ay hindi sumusuko, naririnig niya ang paggalaw ng mga nilalang sa bawat sulok ng kagubatan, ang tunog ng mga yapak na halos hindi marinig ng normal na tao. Tumingin siya kay Orlando, na hirap nang huminga sa bilis ng kanilang takbo. Kahit sanay ito sa basketball, iba ang bilis at haba ng takbuhang ito. Pa, hindi natin matatakasan ang mga yan ng ganito lang, sigaw ni Oliver habang tumatakbo. Huwag kang hihinto, sigaw pabalik ni Matthew. Malapit na tayo sa dating bahay ng lola mo. Doon tayo magtatago. Nagulat si Oliver. Ano? Bakit ngayon ko lang nalaman na may bahay pa tayo roon? Dahil matagal na naming itinago sa'yo, sagot ni Matthew. Ang lugar na yon ay dating pinagtaguan ng iyong ina, at maaring nandoon ang mga sagot na hinahanap natin. Ngunit bago pa sila makarating, biglang lumitaw sa harapan nila ang tatlong malalaking nilalang, mga kasapi ng pulang anino. Mabilis na hinarang ni Matthew ang kanyang mga anak. Oliver, Orlando, tumakbo na. Pa, hindi ka namin iwan, sigaw ni Orlando. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang matinding puwersa ang tumama sa kanyang dibdib, isang malakas na hampas ng isa sa mga nilalang. Napalipad siya paatras at bumagsak sa lupa, sumadsad ng ilang metro. Orlando, sigaw ni Oliver. Nakita niyang nakangisi ang isa sa mga kalaban. Ang mahina mong kapatid ay wala ng silbi, Oliver. Sumama ka na lang sa amin, at hindi na namin siya gagalawin. Nanginginig ang kamao ni Oliver. Hindi na niya kayang pigilan ang init ng galit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang muling pagbabago sa kanyang anyo. Nagningas ang kanyang pulang mata, lumabas ang kanyang matatalas na pangil, at isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, isang alulong na yumanig sa buong kagubatan. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kinatatayuan at lumitaw sa likuran ng isang kalaban.
Isang mabilis na galaw ng kanyang matalim na mga kuko at bumagsak ang unang nilalang sa lupa, duguan. Nagulat ang dalawa pang kalaban. Imposible, bulong ng isa. Kakaibang lakas ito. Ngunit hindi na sila nakapaghanda. Muling sumugod si Oliver, mabilis at walang awa. Isang matalim na hampas sa liig, bagsak ang pangalawa. Isang matinding suntok sa dibdib, tumilapon ang pangatlo. Hingal na hingal si Oliver habang bumabalik sa kanyang normal na anyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Pinatay niya sila. Tumakbo si Mateo papunta kay Orlando at tinulungan itong makatayo. Anak, kaya mo pa ba? Napalunok si Orlando at tumingin kay Oliver. Kita sa mga mata nito ang takot at pagkalito. Oliver, ano ka na? Natigilan si Oliver. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit wala nang oras para mag-isip. Sa di kalayuan, narinig nilang may paparating na mas maraming nilalang. Kailangan nating umalis, sigaw ni Mateo. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakbo. Sa kabila ng takot at pagkalito, isang bagay lang ang sigurado kay Oliver, hindi na siya ang dating Oliver. At ngayon, wala nang atrasan. Matapos ang halos isang oras na walang humpay na pagtakbo, nakarating sila sa isang lumang bahay sa dulo ng kagubatan. Halos natatakpan na ito ng mga baging at lumang kahoy, ngunit kita pa rin ang estruktura nitong matibay. Binuksan ni Mateo ang pinto at pinapasok ang kanyang mga anak. Dito tayo magpapahinga, sabi nito. Hingal na naupo si Orlando sa isang lumang sopa, habang si Oliver ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Pinatay niya ang tatlong nilalang kanina. Para bang hindi na siya tao. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Oliver, alam kong naguguluhan ka, pero hindi ka masama. Pa, pinatay ko sila, mahina niyang sabi. Wala akong inisip kundi tapusin sila. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi kita masisisi, ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Napatingin si Oliver sa kanyang ama. Anong katotohanan? Tumayo si Mateo at kinuha ang isang kahon mula sa lumang aparador. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang larawan ng isang babae na may mahabang buhok at mapupungay na mata. Siya ang kanyang ina. Oliver, malalim ang tinig ni Mateo. Ang ina mo ay hindi lamang isang itim na lobo. Siya ang huling reyna ng ating lahi. Nanlaki ang mata ni Oliver. Reyna, tumango si Mateo. Ang iyong ina, si Amelia, ay ang pinakahuling tagapagmana ng sinaunang lahi ng itim na lobo. Noong ipinanganak ka, maraming nilalang ang gustong kunin ka. Gusto nilang gamitin ka bilang sandata upang buhayin muli ang kanilang kapangyarihan. Napanganga si Oliver. Kaya pala hinahabol nila ako. Hindi lang iyon, dugtong ni Mateo. Ang pulang anino, sila ang pumatay sa iyong ina. Napatigil si Oliver. Parang tumigil ang kanyang puso sa narinig. Ang kanyang ina, pinatay ng mga halimaw na iyon. Kumuyom ang kanyang kamao. Isang hindi may paliwanag na galit ang bumalot sa kanya. At doon niya naintindihan. Hindi siya tatakas. Hindi niya maaring takasan ang kapalaran niya. Tatapusin niya ang pulang anino. At ipaglalaban niya ang kanyang pamilya, ang lahi ng itim na lobo. Hindi na maalis sa isipan ni Oliver ang mga sinabi ng kanyang ama. Ang pulang anino ang pumatay sa kanyang ina. Ang mga halimaw na iyon ang sumira sa kanilang pamilya. Ngayon, gusto nilang kunin siya upang gawing kasangkapan ng kanilang madilim na mithiin. Hindi siya papayag. Habang nakaupo siya sa lumang bahay, pilit niyang iniisip ang susunod na hakbang. Hindi siya maaring manatiling duwag. Hindi siya maaring magtago habang nilalagas ng pulang anino ang mga mahal niya sa buhay. Naramdaman niya ang tapik ng kanyang ama sa kanyang balikat. Oliver, alam kong marami kang tanong. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng kuya mo para sa'yo. Napatingin siya kay Orlando, na kanina patahimik. Kitang-kita sa mukha nito ang takot, ngunit may halong determinasyon. Oliver, sabi ni Orlando, hindi ko man maintindihan ang lahat ng nangyayari, pero kapatid kita. Kung may laban kang kailangang harapin, nandito ako. Napangiti si Oliver sa sinabi ng kanyang kuya. Ito ang pamilya niya, at ipaglalaban niya ang mga ito. Nang biglang, muling yumanig ang paligid. Mabilis na napatayo si Mateo at sinilip ang labas. Narito na sila, bulong niya. Tumayo si Oliver at marahang pumikit. Ramdam niya ang dugo sa kanyang katawan, ang kakaibang enerhiya na lumalakas sa bawat pintig ng kanyang puso. Ngayon, hindi na siya natatakot sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, gagamitin niya ito upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at upang ipaghiganti ang kanyang ina. Sa labas ng bahay, nakatayo ang isang malaking grupo ng mga lobo, hindi tulad niya, kundi mga nilalang na nasa pagitan ng pagiging tao at halimaw.
Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, at ang kanilang pangil ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna nila, nakatayo ang lalaking may pilat, ang pinuno ng pulang anino. Hindi na kayo makakatakas ngayon, malamig ang boses nito. Sumuko na kayo, at hindi namin kayo papatayin. Pero hindi sumagot si Oliver. Dahan-dahan siyang lumakad palabas, pinakiramdaman ang bawat kilos ng mga kaaway. Hanggang sa, biglang kumilos ang isang lobo at lumundag sa kanya. Bago pa ito makalapit, isang mabilis na hampas ng kanyang kamay ang nagpabagsak dito sa lupa. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran ng kalaban at walang hirap na itinumba ito gamit ang isang matalim na atake. Napaatras ang iba pang mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may pilat. Impossible, ang kapangyarihan niya. Sa pagkakataong ito, hindi na lang si Oliver ang nagbago, ang kanyang lakas, bilis, at galaw ay hindi na tulad ng isang baguhan. Siya ay isang ganap na itim na lobo. Nagngingit-ngit ang pinuno ng pulang anino. Kung ayaw mong sumama sa amin, wala na kaming pagpipilian kundi patayin ka. Sumugod ang buong hukbo ng pulang anino. Pero hindi natakot si Oliver. Sa halip, ngumisi siya. Tara, subukan nyo. Sa isang kisap mata, sumabog ang isang matinding enerhiya mula sa kanyang katawan, at doon nagsimula ang tunay na labanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagliyab ang pulang mga mata ni Oliver. Ramdam niya ang puwersang bumabangon sa kanyang loob, isang kapangyarihang tila matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Sa harapan niya, naghandang sumugod ang buong hukbo ng pulang anino. Ngunit hindi na siya ang dating Oliver. Ngayon, hindi na siya tatakbo. Ngayon, lalaban siya. Sa isang iglap, sumalakay ang tatlong lobo mula sa magkakaibang direksyon, bumubulong ng nakakagimbal na alulong. Ngunit bago pa sila makalapit, sa isang kisap mata, nawala si Oliver sa kanyang kinatatayuan. Isang iglap lang, nasa harapan na siya ng unang lobo. Bago pa ito makareaksyon, isang malakas na hampas ang tumama sa katawan nito. Ang ikatlong lobo ay nasa likod niya, bumabanat ng matalim na kuko. Dumapa si Oliver, umiwas, at sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya ito ng isang brutal na suntok sa tiyan. Napaluan ng dugo ang lobo bago ito tumilapon paatras. Napako ang tingin ng buong hukbo ng pulang anino kay Oliver. Ang kanilang pinakamalakas na mandirigma ay nagbagsakan sa loob lamang ng ilang segundo. Imposible, bulong ng isa. Wala pang nakagagawa nito. Ngunit hindi pa tapos si Oliver. Unti-unti siyang lumakad patungo sa pinuno ng pulang anino, ang lalaking may pilat. Hindi ko alam kung anong gusto niyo sa akin, malamig niyang sabi. Pero hindi ako susuko. Hindi ako magiging kasangkapan niyo. Nagngingit-ngit ang pinuno ng pulang anino. Napakawalang utang na loob mong bata ka. Isa kang tagapagmana ng itim na lobo. Isa kang hari ng aming lahi. Ngunit hindi natinag si Oliver. Hindi ko kailangang maging hari. Pero ipagtatanggol ko ang pamilya ko at wawasakin ko kayong lahat kung kinakailangan. Biglang humagigik ang lalaking may pilat. Ha, ang tapang mo. Pero tingnan natin kung kaya mong labanan ito. Lumabas kayo. Sa utos niya, muling yumanig ang paligid. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumabas ang mas maraming nilalang, mas malalaki, mas mabagsik, at mas mabangis kaysa sa nauna. Humakbang si Matthew papalapit kay Oliver. Anak, hindi mo kakayanin to mag-isa. Ngumiti si Oliver. Pa, hindi ako nag-iisa. Lumingon siya kay Orlando, na hawak-hawak ang isang kahoy na tila handang lumaban kahit wala itong kapangyarihan. Huminga ng malalim si Oliver. Para sa pamilya ko, para sa aking ina. Hindi ako matatalo. Sa isang iglap, tumalon siya sa air, at doon sumiklab ang tunay na digmaan. Bagsak ang isa, dalawa, tatlo. Walang sinasayang nagalaw si Oliver. Lahat ng kilos niya ay may puwersang hindi kayang tapatan ng kahit sino sa pulang anino. Nagkatitigan sila ng pinuno nito na nagngangalit na sa galit. Napakalakas mong bata ka. Singhal nito. Pero hindi mo ako matatalo. Bago pa ito makatakbo palayo, isang matalim na kidlat ang dumaan sa hangin. Isang mabilis na suntok mula kay Oliver. Napaatras ang pinuno, duguan ang labi. Napangisi si Oliver. Hindi mo ako kayang takasan. Dahil sa isang kisap mata, biglang sumabog ang enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang anyo, hindi na lang basta lobo. Siya ngayon ay isang itim na hari ng mga lobo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinanganak ang pinakamalakas na mandirigma ng kanilang lahi, si Oliver. At ang kanyang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Pa, anong ibig sabihin nun? Tanong ni Oliver habang nakatayo sa harapan ng abo ng kanyang dating kalaban. Huminga ng malalim si Matthew.
May isang mas malaking puwersa na naglalaro sa labanang ito, Oliver. Ang pulang anino ay hindi lang pangkaraniwang grupo ng mga lobo, sila ay mga tauhan lamang ng isang mas mataas na nilalang. Napatingin si Orlando sa kanyang ama. Gaano kataas ang tinutukoy mo? Tumahimik si Meteo, sandali bago tumingin kay Oliver. Bago mamatay ang iyong ina, sinabi niya sa akin ang isang propesya. Napaayos ng tayo si Oliver. Anong klaseng propesya? Muling huminga ng malalim si Meteo, tila nagdadalawang isip kung dapat ba niyang sabihin ito. Ngunit sa huli, nagsalita siya. Sinabi ng iyong ina na kapag bumangon ang susunod na itim na lobo, magbabalik din ang pinakamalakas na hari ng ating lahi. Napalunok si Oliver. Hari. Tumango si Meteo. Isang makapangyarihang lobo na matagal nang nawala sa kasaysayan, ngunit hindi talaga namatay. Sa halip, siya ay naghihintay lamang ng tamang oras upang bumalik. Nagpantig ang tenga ni Oliver sa narinig, at ako ang dahilan ng pagbabalik niya. Tumingin ng diretso sa kanya ang kanyang ama. Ikaw ang susi, Oliver. At kung hindi tayo maghahanda, baka hindi mo kayaning labanan siya. Nasa harapan ngayon ni Oliver ang isang napakalaking hamon. Akala niya, tapos na ang laban nila matapos niyang talunin ang pulang anino, ngunit mukhang nagsisimula pa lang ito. Kung may isang mas malakas na nilalang na naghihintay bumangon, hindi niya maaring baliwalain ito. Dahan-dahan siyang tumingin kay Meteo at Orlando. Hindi ako tatakas, madiin niyang sabi. Napangiti si Orlando. Kilala kita, Oliver. Hindi mo talaga matitiis na magtago habang may banta sa pamilya natin. Tumango si Meteo. Kung ganoon, dapat nating simulan ang pagsasanay mo. Nagtaas ng kilay si Oliver. Pagsasanay. Tumango si Meteo. Hindi sapat ang kapangyarihang taglay mo ngayon. Kailangan mong palakasin ang sarili mo. Kailangan mong matutong kontrolin ang iyong kakayahan. Napabuntong hininga si Oliver. At paano ko gagawin yun? Isang malalim na boses ang sumagot mula sa kakahuyan. Alam ko kung paano kita palalakasin. Nagulat silang tatlo nang makita si Lothar, ang dating pinuno ng itim na lobo, na nakatayo sa anino ng mga puno. Ngumiti ito. Kung gusto mong maging tunay na hari, Oliver, kailangan mong dumaan sa pagsubok ng ating lahi. Habang nakaupo si Oliver sa harapan ng apoy, pinagmamasdan niya si Lothar, ang misteryosong lobo na tila may hawak na lahat ng kasagutan. Anong klaseng pagsubok ang kailangan kong pagdaanan? Tanong niya. Ngumiti si Lothar. May 3 pagsubok bago mo ganap na magising ang iyong tunay na kapangyarihan. Ngunit hindi ito basta laban ng lakas. Ito ay laban ng isipan, puso, at kaluluwa. Nagkatinginan si Meteo at Orlando. Nagpatuloy si Lothar. Una, kailangan mong harapin ang anino ng nakaraan. Isang espiritu na maglalantad ng lahat ng takot na tinatago mo sa iyong sarili. Kailangan mong kalabanin ang sarili mong madilim na bahagi. Nanlamig si Oliver. At kung hindi ko ito malampasan? Kung hindi mo ito malalampasan? Tumigil si Lothar saglit bago lumingon sa kanya, hindi mo na magagawang bumalik. Muling nakaramdam ng kaba si Oliver, pero hindi siya umurong. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at tumayo. Kung ito ang kailangan para maprotektahan ko ang pamilya ko, handa akong gawin ang kahit ano. Ngumiti si Lothar. Kung ganoon, magsisimula na tayo. Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.